Magandang gabi po mga kapatid. Magandang gabi po, Father Paulo. Ngayon, sisimulan natin ang ating Lenten journey. Every year, ipinagdiriwang natin ang Kwaresma or Lent. Ito po hindi bago para sa atin. Kasi i-celebrate natin tuwing taon-taon. So this season na ito ay nagbibigay sa ating some guidelines o some alintuntunin na dapat natin sundin. Tinatawag na Lenten practice. Siguro, bawat isa sa ating, bawat isang ibang komunidad, bawat pamilya, may kanyang-kanyang Lenten practice. Pero ito ang tatlo po ay Christian Lenten practice. Ito po ay prayers, fasting, at almsgiving. Ang tatlong gawaing ito ay naipagliwanag na sa Ebanghelyo natin ngayon. Simula tayo sa prayer. Sa panahon ng Kwaresma, mga kapatid, give more time, mas maraming oras para sa prayer, sa spiritual life natin. Palalimin ang ating spiritual life. Deepen our spiritual life. Makaroon magandang relasyon sa Panginoon natin. Take time para makaroon ng self-reflection. I-confess natin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Pangalawa, fasting or pag-aayuno. Fasting is not fast eating. So maraming tao, o sige Father, fasting ayaw, fast eating na lang. Pero mga kapatid, hindi po ang fast eating. Ibawas lang. Hindi katulad mga kapatid natin, mga Muslim, hindi sila talagang kumakain ng buong araw. Pero tayong mga Katoliko ay balance lang po, sober. So fasting mula sa pagkain at inumin. Okay ang pag-aayuno mula sa mga pagkain at mga inumin. Pero mas okay po kapag nag-aayuno tayo sa mga bagay na nagpapasama sa atin. Pag-aayuno mula sa katagawan. Siguro, noon ay tayo ay kain sa labas, ngayon sa bahay na lang tayo para i-save. O pag-ayuno mula sa inuman, mga hard drinkers, or pag-ayuno na mula sa sismis, na sumisira sa buhay ng ibang tao, o umiwas sa katamaran, umiwas tayo sa pagsisinungaling, sa halip magsanay ng disiplina sarili natin. Fasting is more on self-discipline at abstain from what is not necessary that hinder us from growing our spiritual life in God. So mga kapatid, pag-aayuno po yung more on self-discipline. Yung pangtatlo ay almsgiving or paglilimos. Sinasanay natin ang ating sarili na higit na makiisa sa iba. So, in solidarity sa mga tao, lalo-lalo ng mga nasa mga maghihirap,
sa mga duka at sa mga may sakit. When we see the suffering of Christ or suffering of our brothers and sisters, we see the suffering of Jesus. So si Jesus ay nagdurusa sa kanila. Ang kanilang sitwasyon ay invite sa ating na makipag-ugnayan sa kanila. Solidarity with them. Tulad na sinabi ni Jesus, kapag pinakain mo ang nagugutom, pinainom mo ang nauuhaw, binibigyan mo ang damit, ang mga wala, binibisita mo ang may sakit at mga bilango. Ginagawa mo ito para sa akin. So whatever we do it for the poor and for the needy. We do it for Jesus. So mga kapatid, sana yung tatlong bagay nito ang guidelines para sa practice natin sa Lenten journey ito po. Mga prayer, fasting, at almsgiving po. Pangalawa, when we receive the ash, ilagay natin sa noon, tayo ay reminded na tayo ay mula sa alikabok o abo ay tayo ay babalik sa abo. Abo lang tayo mga kapatid. Ang abo ay isang simbolo ng humility, pagkumbaba. Ang salitang humility ay mula sa salitang Latin na humus. Ibig sabihin ay lupa. Lupa lang tayo. Alikabok lang tayo. Abo lang tayo. Kaya nga, ipagkumbaba sa harap ng Panginoon. Ngayon ay minamarkahan natin ang ating sarili ng abo bilang simbolo ng pagpakumbaba tayo sa harap ng Diyos. We are just dust, and to dust we shall return. Be humble. Pangtatlo, ang Kwaresma ay panahon para ayusin ang ating sarili, emotional at spiritual. Make peace with God and ating kapwa-tao. Let us return to the Lord. Let us go back to the Lord. And let us peace with one another. Embrace with one another by forgiving one another. Yung lang po mga kapatid, ang Lenten journey is a privileged moment to grow spiritually at to grow as a person and as a Christian. Amen. Magsitayo po ang lahat.